Si Idol Double P, ang boses ng katotohanan, kasangga ng lahat, kaibigan siya ng bayan. Si Idol Double P, ipaglalaban ng kalayaan, kanyang ihahayag ang tinig ng mamamayan. Magandang tanghali, Pilipinas! Lalo na sa mga kababayan natin Ilocos na nanonood sa atin dito sa lalawigan at saan namin ng mundo. Ako po ang inyong kaibigan, Shane Tolentino, sa ngalan pa rin po, Sir Philip Nabapit Show, at kasama pa rin po natin ngayon si Jovi. Magandang tanghali sa'yo, Jovi. Yes, isang magandang tanghali sa iyo, Shane, at sa ating mga viewers. Ako po si Jovelyn Astero at welcome po sa aming programa kung saan mas lalo po nating pinasaya at mas ginagawang interesante ang mga inihahatid nating informasyon at mga balita. Kasama po ang buong pwersa ng himpilan ng TV48 yung mga araw ng Miyerkules at Biyernes alas 12 ng tanghali. At bago nga tayo magpatuloy, sa ating balita ang unang sipaw, ating pong binisita ang isa mga branch ng Edna's Cake Land dito sa Cabanatuan City. At isa ito sa mga sikat na pinupuntahan ng mga parokyano dahil sa kanilang cakes or pastries. Yes, na Jovi? Yes, Miss Shane. Ayan. At isa nga ito sa pinupuntahan ng ating mga parokyano dahil sa kanilang cakes at or pastries na talaga namang pwedeng pangpasubok sa mga mahal nila sa buhay. Oo, ngayon pa lang nakikita ko itong mga nasa screen ay ako'y natatakam na sa sarap at talaga nga naman paborito yan ng lahat. At isa na nga, paborito ko dyan yung cheese roll. Alam mo yung cheese roll, mura na, masarap po talaga. Na isa po yan sa kanilang mga bestseller. Kaya wag na po nating patagalin pa. Atin na pong tutukan, atin na pong panoorin ang Edna's Cake Land dito sa Cabanatuan City na may 10 na pong branches. Dito lamang po yan sa ating segment na Eat ng Eat. Masarap! Katakam-takam na mga putahe na talaga namang nanaisin mong tikman. Mga kakaibang pagkain na dito mo lang makikita. Tara na at makisubo dito lang sa Eat Lang ng Eat! Hello mga ka-eaters! Gusto nyo ba ng malinamnam, siksik, malambot at umaapaw? Ilan lang yan sa mga heavenly feels na mararamdaman mo sa bawat kagat ng mga tinapay. Kung perfect pasalubong at merienda lang naman na magsasatisfy sa cravings mo, tara na at samahan nyo kaming lasapin ang tamis ng kaligayahan sa mas pinalaking pwesto ng Edna's Cake Land na matatagpuan sa Walter Mart, Cabanatuan City. Magandang araw mga ka-eaters! Ako si Cherish Boncato at ngayon nga po ay makakakwentuhan po natin ang may-ari ng Edna's Cake Land na si Ma'am Ana Margarita Gonzalez. Hello everyone! So ma'am, paano po ba nag-umpisa ang Edna's Cake Land? So Edna's Cake Land actually started from my mom noong 1996. But actually before that, she was selling breads and pastries already. And then after, noong 1996, nagkaroon tayo ng store sa Kapitan Pepe, Cabanatuan City, Nueva Ecija. Ilang branch na po ba mayroon ang Edna's Cake Land? As of the moment, we already have 10 branches. For our first branch, original one is in Edna's Cake Land, Kapitan Pepe City, Cabanatuan City. We have in SM Cabanatuan City, SM Mega Center. We also have here in Walter Mart, Cabanatuan. We also have Walter Mart San Jose. We have Robinson's Gapan. And in Pampanga, we have Santa Rosario Angeles. We also have SM Talabastagan. We also have SM Clark and Nepomol Angeles City. Ma'am, ano po bang naging sekreto ng Edna's Cake Land? Kung bakit po naging ganito na po siya ka-successful? I think our secret is our customer loyalty kasi patuloy po tayong pinupuntahan at tinatangkilik ng mga tao dito sa Cabanatuan and Pampanga area already. Ano po ang best seller nyo dito sa Edna's Cake Land? Actually, we have a lot of bestsellers, but for our cakes, of course, we have the red velvet,
We have the mango bravo. We also have the strawberry cake and ube cake. For our breads naman, we have our original cheese roll, yema roll, ensaymada. And we also have our breads and pastries. Hello, magandang araw mga ka-eaters. So ngayon nabutan natin si Nanay. Nanay, ano pong pangalan po ninyo? Lucy Cruz. Si Nanay Lucy Cruz na bumibili dito sa Edna's Cake Land. So Nanay, ano po yung binibili niyo po dito sa Edna's Cake Land? Marami akong binibili kagaya ng yema roll, cheese roll, lahat ng tinapay, cake, mga pasta. So gano'n na po kayo katagal na suki dito sa Edna's Cake Land? Ay, matagal na. Doon yata nung mga 10 years na yata. At ito na nga ang pinakahihintay nating lahat. Tikiman na! Sinubukan ko na ngang hatiin ang kanilang sandwich at tinikman ni Ira. Confirmed, hindi tinipid sa laman at tunay na malinamnam. Tinarget ko naman ang nag-uumapaw sa cheese nilang ensaymada. At sa unang kagat, bet na bet! Kung naghahanap ka ng perfect 10 out of 10 na pang merienda, pang pasalubong at pang regalo, dito sa Edna's Cake Land ay budget friendly. Hindi lang yan. Alam nyo rin ba na ang Edna's Cake Land ay Heart Evangelista at Trupa May Quinto approved? Kaya ano pang hinihintay nyo? Pumunta na at maki-go, go, go! Tandaan, sa bawat layers ng tinapay, may kasamang layers ng saya. Kaya kung ikaw ay nangangarap ng isang matamis na break, pumunta lang dito kung saan ang bawat kagat ay parang nasa alapaap. Hanggang sa muling kagatan, mga ka-eaters! Programang ito ay hatid sa inyo ng Provincial Government of Nueva Ecija sa ilalim ng pamumuno ni Governor Aurelio Umali sa pakikipagtulungan ng Provincial Tourism Office. Para sa mga karagdagang katanungan, maaaring kontakin ang 0991-432-1657 o 0953-175-1348 at maaari ding bisitahin ang aming Facebook page na Nueva Ecija TV48. Tayo ay nagutom sa mga nakita natin ng mga pagkain sa Edna's Cake Land at Trophy, no? Napaka-successful itong Edna's Cake Land. Ito na ito sa branch nila rito. Anim yata dito sa Nueva Ecija, 4 sa Pampanga o sa labas ng Nueva Ecija. Kaya congratulations sa lahat ng owner itong Edna's Cake Land. At syempre talaga nakaka-proud kasi Novo Ecijano talaga ang may-ari nitong Edna's Cake Land Shane. Kaya naman talagang patok na patok kapag may mga bisita talaga dito. Edna's Cake Land ang puntahan para sa mga pampasalubong na iba't ibang mga tinapay, pasta, and of course itong mga cakes nila. Yes. At meron na nga po mga kaibigan dyan sa Walter Mart, Cabanatuan City. Maging meron din dito sa SM City, Cabanatuan, SM Mega, sa Robinson, Gapan. Meron na rin po na Edna's Cake Land. So, talaga nga namang hindi nadayo pa ang mga kababayan nating Nova Ecija, Cabanatuan City para kumuha o bumili ng pampasalubong. Lalo na, Jovi, no? Malapit na naman ang Kapaskuhan. For sure, talagang patok na patok pa rin ang mga pastries, cakes na inihahandog sa atin ng Edna's Cake Land para sa mga mahal natin sa buhay bilang pampasalubong, mga kaibigan. At meron din siya ng mga murang halaga at syempre meron din ng mga talaga nga namang pwedeng yung pamigay sa mga bossing po ninyo dyan sa Edna's Cake Land dito sa Watermark, Cabanatuan City. Nakakagutom. Anyway,
Yan po ang ating It Lang ng It for today. Huwag po kayong bibitip dahil susunod na po ang ating balitang unang sigaw. Mula sa bulwagang pambalitaan ng himpilang TV48, ang mga maiinit na mga balitang nakalap sa loob at labas ng lalawigan ay ihahatid sa inyo ni Philip Double P. Picture kasama sina Shane Valentino, Amber Salazar. Narito na ang balitang unang sigaw. At sa ulo ng ating mga balita, pagpapahaba ng 6 na taong termino ng mga barangay officials, pagdedebatihan na. Sa balitang nasyonal, pamilyang kulang sa pagkain, bumaba ang bilang ayon sa PSA. At para po sa ating presyong palengke, presyo ng gulay sa palengke ng Cabanatuan tumaas dahil sa mga nakaraang bagyo. Sa balitang nasyonal pa rin, kagutuman at kahirapan, lalabanan ng koalisyon ng mga ahensya ng gobyerno at iba't ibang organisasyon. At sa ating viral news, placenta o inuna ng bagong panganak na ina, niluto at kinain. Sa Showbiz Roundup, Ayon Perez pinuri ng mga netizens matapos i-withdraw ang kandidatura para sa 2025 elections. At Marvin Agustin at Jolina Magdangal balik tambala matapos ang 25 taon. Ariana Grande nais muling bumisita sa Pilipinas. At narito na nga po ang mga balita sa oras na ito. Pagpapahaba ng 6 na taong termino ng mga barangay officials, pagdedebatihan na. Pagdedebatihan na sa plenaryo ng Senado ang panukalang batas na iminungkahi ni Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation Chair, Amy Marcos, sa kanyang mga kasamahan na pahabain ng termino ng mga opisyales sa barangay sa 6 na taong panunungkulan mula sa kasalukuyang 3 taon sa bisa ng Senate Bill 2816. Sinabi ni Marcos na hindi sapat at 3 taong panunungkulan para sa epektibong implementasyon ng mga proyekto at programa para sa mga nasasakupang komunidad. Binigyang punto ng senadora na mula 1998, puro pagpapalawig na ang ginagawa sa mga termino sa barangay kung kaya't napapanahon na para gawin itong 6 na taon, kaya naman hiniling nito sa mga kapwa-senador na pagtibayin ang panukalang batas na nagbibigay daan sa 6 na taong termino sa mga kapitan, kagawad at mga sangguniang kabataan. Bahagi rin ng Senate Bill 2816 ang probisyong nagtatakda ng limitasyon sa mga opisyal na barangay ng hanggang 2 magkasunod ng 6-year term. Kung maisa sa batas, ang panukala ay idaraos ang susunod na barangay election sa ikalawang Lunes ng Mayo 2029. Para tiyaking may kakayahan ang mga barangay officials, nakasaad din sa Senate Bill ni Senator Amy ang mga programang naglalayong hubugin ang kaalaman at kakayahan ng mga barangay chairman, kagawad at SK. Pabor ang mga senador o pabor ang ilang senador sa panukala dahil mas makakatipid umano ng 20 billion pesos ang gobyerno at makapag-concentrate ang COMELEC sa midterm, national and local elections para sa 2025. Sa usapin ng matitipid na pera sa halalan, hiling ni Marcos na gamitin ang pondo sa mga makabuluhang programa at proyektong direktang mararamdaman ng mga tao. Base sa datos ng Liga ng mga Barangay, nasa 1,100 resolusyon ang pinagtibay ng mga lokal na konsehong pabor sa pagpapalawig ng termino ng mga kapitan, kagawad at SK officials. Sa balitang nasyonal, pamilyang kulang sa pagkain, bumaba ang bilang ayon sa PSA, isisigaw sa report ni Carmel Joy Miguel.
Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Philippine Statistics Authority o PSA na subaybayan ang progreso ng programang Walang Gutom 2027, Food Provision through Strategic Transfer and Alternative Measures Program Food Stamp. Ang programang ito ng Department of Social Welfare and Development ay naglalayong wakasan ang kagutuman at mabigyan ng pagkakataong makabili ng masusustansyang pagkain ang mga mahihirap na pamilya sa bansa. Ayon sa DSWD, bibigyan ng food credits at hindi pera ang mga benepisyaryo kada buwan at maaari itong ipambili ng pagkain sa mga accredited na tindahan. Batay sa datos ng PSA's 2023 Official Poverty Statistics, bumaba na ang bilang ng mga pamilyang kulang sa pagkain mula 1 milyon noong 2021 hanggang sa 700,000 noong 2023. Sinabi naman ni Pangulong Marcos na sa kasalukuyan, 182,771 na pamilya na ang nakakatanggap ng buwanang food credits at target ng programa na maabot ang 1 milyong pamilya sa 2027. Samantala, upang matiyak ang maayos na pagpapatupad ng programa, ang DSWD ang inatasang humanap ng mga kwalipikadong benepisyaryo at makipagtulungan sa iba pang mga organisasyon para sa mas mabilis at mas maayos na distribusyon ng food stamp. Ako po si Carmel Joy Dael Miguel para sa Balitang Unang Sigaw. Malaki po ang natapyas sa bilang ng mga pamilyang nagugutom sa loob ng 2 taon. Ito po'y indikasyon na nagsisimula ng makabagon mula sa krisis pagkatapos po ng pandemya. At malaking papel po ang ginagampanan ng ating gobyerno sa pamumuno ng ating Pangulo sa pagbibigay ng suporta sa mga mamamayan, katulad nga nitong food credits kada buwan para matiyak na wala na pong magugutom na pamilya. At para naman po sa ating presyong palengke, presyo ng gulay sa palengke ng Cabanatuan tumaas dahil sa mga nakaraang bagyo. Isisigaw sa report ni Smal sa Petran III. At para naman sa ating presyong palengke, nandito tayo ngayon sa palengke ng Cabanatuan dito sa Kapitan Pepe para alamin kung magkano ang presyo ng gulay ngayon. Pero unahan na natin kayo na ang presyo ng gulay ngayon ay patuloy ang pagtaas dahil nga sa tuloy-tuloy din na bagyo na nararanasan natin ngayon. Gaya ng Christine, meron ding nakaraang Leon at ito nga may bago tayong bagyo. Kaya asahan na natin na ang gulay ay tataas. Sa ngayon, ang presyo ng gulay Bagyo, ang kanilang litos ay nasa 200, dating 140 lang ito, Ang kanilang repolyo na dating 60 pesos, ngayon ay 100 pesos na. Ang kanilang pechay na dating 60 pesos, ngayon ay 100 pesos. Ang kanilang sayote na dating 50 pesos, ngayon nasa 80 pesos. Ang kanilang patatas na dating 100, ngayon ay 100 pa rin. Yun, at least kahit paano dahil ito ay nasa lupa, hindi pinababagsak ng hangin ito. So ang kanilang carrots na dating 120, ngayon 150 pesos. Ang kanilang broccoli, ito medyo sad sa mahilig sa broccoli, dating 180 pesos, ngayon 350. Ang kanilang pipino na 100 pesos dating, ngayon 120 pesos. So ibig sabihin, inaasahan pa rin na talagang tataas yung presyong gulay. Opo, kasi may bagyo pa. Hello, nanay. Mukhang masarap na gulay ang iyong iluluto. Ayun po ba iluluto yung gulay ngayon? Talong. So talong. So anong luto po sa talong? Ano yun? Lalagay sa ay yung lalagyan ng buro. Ay, buro. Oo. Ano po tawag sa talong na ito ganito, nanay? Talong na puti. Talong na puti. Ayan, magkano isang kilo nito? 160 po. 160. Dito naman sa sitaw, magkano sa sitaw isang tali? 40 pesos sa sitaw at sa ito, ampalaya, magkano sa ampalaya? 140 din ang palaya. 140. Itong maliit na ampalaya, magkano po ito, ate? 120 lang. 120. At eto, ayan nanay, maraming salamat. At eto, mag 120. Anong tawag dito sa Palayang kapa. ampalayang kapa? Yun. At eto, yung okra. Yan, sariwang okra. Magkano na tali ngayon? 10 pesos. Kamusta po yung gulay tumana ngayon? Namahal po kasi nagbagyo. So konti ang inani o nasira.
Kaya medyo mahal ngayon. Bulaklak ng kalabasa is 20 pesos. Tapos, eto, alugbate. Kaya lang, panlagay sa munggo, magkano? 20 pesos din. Kaya lang dito nga sa Nueva Ecija, halos hindi gaanong kainin itong alugbate, pero hindi nila alam. Napakasarap ito. Sasahugan mo ng munggo at kalabasa. O di kaya sitaw. Masarap. Sa sibuyas ay 100 at yung sibuyas puti naman is 90 pesos at yung ating kamatis ay nasa 120 isang kilo. At sa presyo naman ng itlog, nako, medyo mataas pa rin ang presyo ng itlog. Ang small ay nasa 8 pesos, ang kanilang medium size ay nasa 8.50, ang kanilang large is 9 peso and 50 centavos. At ang kanilang extra large nasa 10 piso, isang piraso. At ito namang itlog na pula ay nasa 13 pesos. At ito, ang itlog ng pugo, nasa 2 piso. Sa presyo naman ng bigas, merong 42 pesos, merong 50, 53 o 56 hanggang 60 pesos. At ang kanilang malagkit, pagkagagawa tayo ng puto, is nasa 65 pesos per kilo. Inaasahan din ng mga negosyante ng gulay na hanggat maaari sana ay bumaba pa ang presyo nito pagdating ng Disyembre. At yan ang ating presyong palengke kasama si Jeff Gonzalez, Smile Supetron III, para sa Balitang Unang Sigaw. Samantala, sa Balitang Nasyonal, kagutuman at kahirapan, lalabanan ng koalisyon ng mga ahensya ng gobyerno at iba't ibang organisasyon. Muling magbabalik, Carmel Joy Miguel. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na lalabanan ng kanyang administrasyon ang kagutuman at kahirapan sa bansa matapos ang kanyang paglagda ng Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Joint Memorandum Circular sa Malacanang. Ang EPAP ay isang koalisyon ng 34 na mga ahensya kasama ang mga lokal at internasyonal na organisasyon na may layuning gawing realidad ang zero hunger sa bansa. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin din ng programa na palakasin ng kita ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng koneksyon sa mas malalaking merkado at mga feeding programs ng gobyerno. Dagdag pa ng Pangulo, makakatulong ang pagbibigay ng credit at insurance assistance sa community-based organizations at ang paggamit ng teknolohiya tulad ng digital mapping system ng United Nations Food and Agriculture Organization upang mas mapadali ang ugnayan ng mga organisasyon, merkado at maging ang feeding programs ng Department of Social Welfare and Development. Batay sa datos noong May 2024, higit sa 200 million pesos na ang halaga ng benta mula sa 122 community-based organizations sa ilalim ng programang ito. Samantala, isang 14-member EPAP Steering Committee na pinamumunuan ng Secretary ng DSWD ang bubuuin upang matiyak ang epektibo at tuloy-tuloy na pagpapatupad ng mga hakbang sa ilalim ng EPAP. Ako po si Carmel Joy Dayo Miguel para sa Balitang Unang Sigaw. Patuloy po ang programa ng gobyerno sa ilalim po ng pamumuno ni Pangulong Marcos upang labanan ang kagutuman sa pamamagitan po ng paglagda sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty Joint Memorandum Circular. At layon po nito na palakasin ang kita ng sektor ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay ng credit at insurance assistance paggamit ng teknolohiya upang mas mapadali ang ugnayan ng mga organisasyon, merkado at maging po ng feeding programs. Kapag maayos ang implementasyon ng programang yan, ay malaki po ang maitutulong sa sektor ng mga magsasaka at mangingisda na pangunahing kabuhayan ng mga mamamayan na nasa laylayan po ng lipunan. At sa ating viral news, placenta o inunan ng bagong panganak na ina niluto at kinain. Aabot na sa million views ang content ng 24 na taong gulang na first-time mom na si Chris Anya TV o Anya Aragon sa totoong buhay dahil sa kanyang pagluto at pagkain sa sarili niyang placenta o inunan. Sa kanyang video ay ipinakita ni Anya ang itsura ng kanyang inunan na inuwi niya sa kanilang bahay pagkapanganak at sinabing hindi niya alam kung ito ay ililibing niya, itatapon o kakainin.
Ayon kay Anya, napanood nito na maraming benepisyong makukuha sa mga placenta at binibili din ito sa mga black market sa ibang bansa. Ipinakita din ni Anya kung paano niya hinugasan at nilinis ang sarili niyang placenta at pagkatapos ay pinakuluan. Sa isang panayam sa kanya, ikinuwento niya na ibinili nito sa doktor na itabi ang kanyang placenta kapag lumabas na dahil sa paniniwalang malaki ang maitutulong ng pagkain nito para sa mabilis na panunumbalik ng kanyang lakas mula sa panganganak. Bagaman suportado siya ng kanyang asawa sa gusto niyang gawin, ay hindi naman daw hinihikayat ni Anya ang mga manonood na gayahin siya ng mga ito dahil may kanya-kanya din Anyang take ng risk kung ano man ang maaaring maging resulta nito sa kanya. Ayon sa Pinoy MD, ang placenta ay isang organ na tumutubo sa sinapupunan kapag nagbuntis ang babae na nagsusupply ng sustansya at oxygen sa sanggol na nasa loob. Base sa isang psychologist, ang pagkain ng sariling placenta ay isang paniniwalang patuloy na naipapasa sa mga henerasyon at dahil na rin sa malakas na impluwensya ng social media at karanasan ng ibang tao ay pinaniniwala ang totoo talaga ito. Hindi naman daw ito dapat kinakain ayon naman sa mga eksperto, bagaman mayaman ito sa protina at vitamina dahil wala pa itong scientific basis kaya hindi inirerekomenda ang pagkain nito. Showbiz Roundup. Ayon Perez, pinuri ng mga netizens matapos i-withdraw ang kandidatura para sa 2025 elections. Inanunsyo ng TV personality na si Ayon Perez sa isang TikTok video na hindi na siya tutuloy sa pagtakbo bilang konsihal sa Concepcion, Tarlac para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Ayon, nais niyang maghanda pa ng husto bago sumabak sa serbisyo publiko upang mas magampanan niya ito ng tama. Pinuri naman ng mga netizens ang kanyang desisyon at sinabing ito ay magandang halimbawa para sa ibang sikat na personalidad na nais pumasok sa politika. Marvin Agustin at Jolina Magdangal balik tambalan matapos ang 25 taon. Matapos ang 25 years, muling magsasama sina Jolina Magdangal at Marvin Agustin sa pelikulang Ex-Lovers na idadirect ni JP Habak. Kinumpirma ng Project 8 ang tambalang ito sa pamamagitan ng video na nagpapakita kina Jolina at Marvin na muling ginagaya ang kanilang mga lumang posters ng pelikula. Nakatakda itong ipalabas sa susunod na taon kasama sina Juan Carlos Labajo at Loisa Andalio. Ariana Grande nais bumisita sa Pilipinas. Nagpahayag ang American singer-songwriter na si Ariana Grande ng kanyang kagustuhang bumalik sa Pilipinas at pinuri ang mga Pilipino sa kanilang talento at masayahing pag-uugali. Sa panayam ni Lin Ching Pascual, sinabi umano ni Ariana na natatandaan niya ang Pilipinas at nais niyang muling bumisita dito dahil sa pagiging masayahin ng mga tao at ang kanilang galing sa pagsabay sa pag-awit. Matatanda ang huling nag-perform si Ariana sa Pilipinas noong 2017 para sa Dangerous Woman Tour at noong 2015 para sa The Honeymoon Tour. Showbiz Roundup. Palaging manood ng balitang Unang Sigaw para manalo ng 300 pesos worth ng load kapag una kang nakasagot sa tanong na ito. Anong koalisyon ng 34 na mga ahensya kasama po ang mga lokal at international na organisasyon ang may layuning gawing realidad ang zero hunger sa bansa? I-private message po ang inyong sagot sa page po ng Nueva Ecija TV48. Kasama po ang inyong pangalan, address, contact number at GCash account name and number. Isama rin pong isend ang screenshots ng inyong pag-like at share sa page ng Nueva Ecija TV48. At palagi manood ng balitang Unang Sigaw para manalo ng 300 pesos worth ng load kapag una ka nakasagot sa tanong na ito. Gaano karami ang nabawas na bilang ng pamilyang kulang sa pagkain ayon sa datos ng PSA noong taong 2021 hanggang 2023?
I-PM o private message ang iyong sagot sa page ng Nueva Ecija TV48 kasama ng iyong buong pangalan, address, contact number, at GCash account name and number. Isamang isend ang SS o screenshots ng inyong pag-like at share sa page ng Nueva Ecija TV48. Naman, batiin natin Jovelyn na nagtiriwang ng karawan ngayong araw. Happy birthday, Miss Clarissa Degu. Ang pinakabata natin. Yes. Happy birthday, Ate Dare. At, ayan. Hininaan ko rin boses. Kung marinig ako. At ngayon po, magbabasa po tayo ng ating mensahe mula po sa ating mga taga-subaybay. At ngayon po, ang babasahin natin ay mula kay unahin natin, okay? Carissa Marin. Salamat po palagi sa biyaya na hatid ng Umali. So yan po ang mga natatanggap ng ating mga kababayang Nova Ecijano, ang patuloy na programa na ibinababa ng pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. Sa pangunguna pa rin po yan ni Governor Oy Matias Umali and Vice Governor Doc Anthony Umali at syempre sa suporta na rin ng ating former Governor and Congresswoman Cherry Domingo Umali at ngayon ang pagsuporta po ng ating Kuya Lemon Umali. At mensahe pa rin po galing kay Anjofel Menya Antonio. First come, first serve, but consideration na lang. Pero wag laging gagamitin ng senior kahit di pa senior para makaparking lang yan naman eh. Opinion ko lang, don't bash me. Don't bashing me, sabi niya. Yan ay patungkol sa? Doon sa nag-reserve ng parking, machine, tumayo siya doon sa space. And then may dumating naman na isang grupo, ayun, na nais mag-park doon. So, ito ba'y tama o hindi? Pero base doon sa mga basa ko sa mga otoridad and also sa MMDA, ayon po sa kanila, ang parking slot ay nire-reserve po for a vehicle, hindi sa tao. At lagi pong tatandaan, payo po ng MMDA, na ang parking na yan, whether private or public, is first come, first serve. At ito po ay galing kay MMDA Traffic Chief Edison. So, pero ayon dito kay ate, case-to-case basis, no? Sa pagpa-parking. Dahil ang sinabi lang po kasi doon, pinaliwanag naman niya yung site niya, na tumayo doon siya sa parking area para i-reserve yon sa kanyang mga sakay na isang senior o may mga senior at may isang golden na sakay. Pero hindi alam din na bawal yon. So, yan ang naging hot topic noong nakaraang undas sa isang cemetery. So, yan po ang pahayag ng ating mga otoridad. Ang parking area po ay hindi para sa tao, kundi para sa sasakyan. At galing kay Ray Manuel, bawal po mag-reserve ng parking space unless nakipag-ugnayan sa property at nalagyan ng kaukulang reserve sign. Hindi ka pwedeng tumayo doon para i-reserve at hintayin mong tumating yung sasakyan ninyo kahit sabihin mong nauna ka pa. Yung sasakyan ang paparada, hindi ikaw. Yan ang opinyon ni Kuya Ray Manuel. At ito rin po ang nilalaman ng mga sinabi ng ating mga otoridad, mga kapulisan dyan sa lugar na yan at syempre ng MMDA. Galing kay Joanna Marie Bansifra Aspa, sa Ilog Baliwag may kinuhang bata, 2, isinakay sa tricycle. Buti naabutan nila yung kumuha sa mga bata. Ingat po at pagsabihan mga kabataan na huwag sumama kung inaalok sila ng pera. Mission actually itong mga ganitong usapin na pagkuha, pagdukot ng mga bata is matagal na talagang pinag-uusapan. Merong mga nagsasabing hindi totoo, pero din naman nagsasabi na mismong silang nakasaksi. So ano ang dapat gawin? Dapat kapag ganito pong may nakikita kayong mga ganitong insidente talaga, is i-report po talaga natin yan sa pulisya. Nang sa ganun po magkaroon din ng record, ng blatter, and then humingi ng tulong kung kinakailangan. Oo, at kung malapit naman din sa mga sa barangay, di ba? Ipagbigay alam ninyo, wag agad
kuha, maritesan sa kanto. Ayan, i-report po ninyo sa kinauukulan. At may mensahe pa po ba? Wala na, Joby. At yan po ang mga balitang umaalingaw-ngaw ngayong araw na ito na ating nakalap mula sa loob at labas ng ating bansa. Ako pong muli si Jovelyn Astrero at ito pong ating programa ay hatid sa atin ng DPTV System and Technology. At ako naman po si Shane Tarantino, sa ngalan pa rin po ni Sir Philip Double P. Picho. At nakasama rin natin sina Clarissa de Guzman, Masapat na III, Amber Salazar, Carmel Miguel, Ma'am Milena Bautista Picard, at sa ating intern mula sa CLSU na sina Ira and Cherish, sa ating Eat ng Eat, at sa ating tech team, admin, editors, cameraman, and driver. Sa mga taga-subaybay po natin, magkita-kita po tayo muli sa susunod na linggo, mga araw po ng Miyerkules at Biyernes. Kasama niyo po kami, ang inyong mga kaibigang tagapagbalita at kakwentuhan. Dito lamang po sa ating programang Double P. Love you!